We are back on the road para sa isa namang mini adventure. Kasi malapit lang. So ngayon, papunta tayo ng Barangay Santiago sa General Trias. So may susunduin lang tayo and then ihahatid natin papuntang Batangas Port. So meron tayong mga around 3 hours na babiyahihin. Ngayon lang ulit ako makakabalik ng Batangas Port since nung last na punta natin doon, which is nung umuwi tayo ng Roa City Capiz na dala si Sandy. Nagroro tayo noon. Merong by land and by sea na travel. So parang nostalgic feels Kemerut. Although hindi naman tayo makakasakay ng ng Roro ngayon, which is kung ako tatanungan, gusto ko rin talaga umuwi ulit ng Roa City since pa yun December 2023 yung last na uwi natin doon, tapos sumakay tayo ng Roro, sinakay natin tong sasakyan sa Roro and then nag-travel ng by land and by sea. So meron tayong isang pamilya na sa servicean ngayon pa Batangas Port. Hindi ko sure exactly, hindi naman ako marites kung saan mismo ang biyahe nila. Pero ayun, yun ang ating ganap for today. Salamat sa Panginoon at meron na naman tayong nakuwang panibagong racket ngayong araw. Ngayon ay Sunday. It's 3:33 AM kasi dapat ang call time 4 AM. So marami pa. So marami naman akong leeway time. Ayun, sunduin ko na muna sila. So yun yung mga pasahero natin. Stop over muna saglit. Actually kakalis pa lang namin, mas mga 5 minutes ago. Kain muna sila, mag-almusal muna sila. Ako naman, busog naman ako. Inalok nila ako actually. Sayang, pero busog ako Makalibre sana ng McDo. Anyway, ayun, meron kaming 2 hours na tatahakin pa Batangas Port. Ang daan ay Amadeo and then Tagaytay, tapos saan ba? Parang to? Ayun, Jokno Highway. Alam niyo yung kung nagagawi kayo dun sa Nasugbu Arc sa medyo dulo ng Tagaytay, ayun, kakaliwa pa Jokno Highway. Alam niyo guys, magaganda yung dun. Magaganda yung Christie's. Sayang lang kasi yung yung drone ko nasira, hindi na siya gumagana. Dati na kasing nabasa yung battery nun sa may top box. Naiwan ko, nakabukas yung top box, tapos umulan, ayun, andun yung drone nabasa. Noong mga nakaraan gumana dahil napatuyo ko siya. Pero ngayon hindi ko alam kung bakit nagloko na naman. Samantalang 'di ba nung last vlog natin na nag-service din tayo, nagamit ko pa. Possible siguro battery palitin. Kasi kung yung mismong drone okay naman Tingin ko yung battery yung naglolo ko, ewan ko. Alam nyo ba guys, ang dapat namin talaga na kukuning sasakyan noon ito. Itong Suzuki Ertiga. Yang model na yan mismo. Kasi nung time na nilabas yan, gandang-ganda talaga ako dyan. And then came the expander. So ang ginawa namin nun, sinilip namin lahat ng mga MPVs, tapos sinakyan talaga namin bawat isa. Ertiga, Mobilio, expander. Tapos sa kanilang lahat yung expander ang pinakamaluwag ang interior. Tingnan nyo naman, sa size pa lang, hindi ko alam kung kita sa camera, pero mas malaki talaga yung expander. At kahit sa loob, mas maluwag talaga. Actually, sa mga FB groups may nakapagsabi din na mas maluwag pa nga ang interior ng expander kumpara sa mga Montero, sa mga Fortuner.
And totoo yun, kasi ang rason nun kung bakit mas maluwag dahil yung wheel well ng mga SUV mataas hanggang dito sa loob. So isa yun sa rason kung bakit dun sa bandang, kung bakit dun sa interior sumisikip. Samantalang dito yung wheel well nito mababa lang siya, kaya maluwag sa loob. But then again, kung MPV lang din ang pag-uusapan, expander pa din talaga ang pinakamaluwag ang interior. Kaya ito yung napili namin. Wala lang, kwento ko lang. Sila ma'am naman, narinig yata yung parinig ko. Sausage McMuffin with egg. Siyempre, ang paborito kong brewed coffee. Sabi ko na busog ako Sila ma'am naman. Thank you ma'am, thank you ma'am. Shoutout kay ma'am. Ano ba to pangalan ulit ni ma'am? Denise, si ma'am Denise. Ayun. Kung tatanungin nyo kung paano tayo nakakakuha minsan ng ganito, ito actually, kung nung nakaraang nag-service tayo, sinabi ko na buti yung mga nakukuha natin mga kakilala, ganun. Ito medyo random, hindi ko sila kilala personally. Nakita ko lang sa kasi naka-join ako sa mga GC ng mga joyride. Ayun, syempre kapag ganun, minsan may pasahero na naghahanap ng rider o driver, ayun, doon. So si ma'am, nag-chat siya doon sa GC ng mga GC yun ng mga pasahero at ng mga riders and drivers din, katulad ko. So yun, piniem ko si ma'am. Ayun, kaya nakuha ko sila. Ayun, isang pamilya ulit ang ating ihahatid pa Batangas Port. Thank you po sa libreng paalmusal. Nakakuha natin pasahero. Ang babait talaga. Swerte tayo sa mga nakakuha natin. Wala tayong steerer. Okay na yan. Hindi tayo mamamatay basta-basta dyan. Kailangan din talaga natin ng kape. Naantok na nga ako yun. Tap talaga pag brewed minsan iba rin kasi yung tapang kumpara sa usual na ininom ko na black coffee lang. Thank you ulit ma'am Denise. Sinundo ko sila ng 4. Tapos nakarating kami dito sa Batangas Port ng 6:30 sakto. Pero kasi kaya medyo nagtagal kanina dahil nagmakdo pa sila, kumain sila doon. Pero kung hindi siguro mas maaga pa talaga yung dating namin. Tapos siguro namali sila ng tansya dahil sobrang aga nila, alas 11 pa ang departure. So kahit sabihin nating mga 9 pa magpapasakay, mahaba-haba ang oras nila para tumambay dun sa port. Siguro sila na rin nagsabi, sabi nila aga natin. Anyway, iniisip ko kung magbubukas pa ba ako ngayong araw since linggo naman at may konting kita naman na tayo, o let's call it a day and have some personal time. Hindi ko alam. Anyway, enjoy na lang muna natin ang konting road trip pabalik
Pero sa totoo lang guys, bitin pa ako. Alam niyo yun, ako kasi mahilig talaga ako mag-drive. Gustong gusto ko yung pag nagda-drive at pag nagra-ride. Yan yung mga bagay na nagpaparelax sa akin at nagpapatanggal sa mga isipin ko. Alam mo yun? Alam mo yun, pag ako nagda-drive o kaya nagra-ride, eh nakakalimutan ko pansamantala ang aking mga problema. Kung anong smooth ng biyahe papunta, ito yung pabalik na stuck agad tayo. Parang may parada. Siguro ano to, may nangangampanya kasi hindi naman ng panahon ng mga prosesyon ngayon eh. Siguro may politiko or something. Titingnan natin. Kakalabas pa lang natin ng Batangas Port mismo eh. Tapos traffic agad. Guys, pa-promote ko lang yung nabili kong car freshener sa Daiso. Daiso, hindi pala. Japan Home Center. Ito. 88 pesos. Bango. Ang ano nito, ang scent nito is katulad nitong spray ko dito sa kotse. Fresh linen. Ganito rin yung brand niya, Great Sense. Tinanggal ko na kasi yung balat eh, tinapon ko na. Bango guys, para siyang beads. Tapos yung amoy niya close sa Downy Antibac. Pero iba. Bango, parang soothing yung amoy. Tapos hindi siya ganun katapang kahit ayan, bukas na bukas siya. May half na plastic pa pala natitira. Hindi siya ganun katapang. Pero dahil wala naman ako pasahero, tapos naka-open pa yung bintana ko, siguro babalik ko na muna yung takip nito. Sayang eh. Baka mabilis matuyo kapag laging nakabukas na ganito. Ganda naman ng map, sir. Matalang ako, ito naka-stock mags. Gusto ko ng ganong mags. Bagay kay Sandy yun kung sakali. Kasi silver si Sandy tapos black na mags. O diba? Ganda yun. Ito kanina ko pa nakikita to eh, mga tapa, baka at baboy. Magkano tapa? 100 pang kilo. Ano yun, pareho, baka at baboy? Baboy lang po, sa baka po ay 500. 500. Ano lang, try ko lang tigkalahati. Galing naman pag bumili ka ng tapa pala dito sa kanila. Pagkalagay ng karne sa plastic, nilalagyan pa nila ng marinade sa loob para babad na babad talaga. Tapos yan, may nakalagay kung ano yung pork, kung ano yung beef. Tapos naka-doble, naka-paper bag, naka-plastic. Para nga naman hindi mga moy sa sasakyan. Yun, try natin mamaya. May tanpuluds na tayo guys. So guys, bakit na tayo ulit ng Tagaytay via Jokno Highway, kaya puro matatarik na. Bitin pa ako sa drive. Bitin pa ako sa road trip. I want more. Antok is real. Kaya tumahan muna ako sa 7-Eleven kasi medyo nahihilo ako sa antok. Tapos nag-refill na rin ako ng tubig. Saling ko sa tumbler para hindi mawala yung lamig. Dito tayo sa Amadeo para mabilis at dire-diretso, walang stoplight. Labas natin doon na sa Manggahan. Tapos yun, like na tayo pa open canal.